Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH at titingnan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn ngayong July 21, 2024, 6:16 p.m. Philippine time. Ayan. So, pangalawang full moon na yan in Capricorn. Last month, meron din tayong full moon in Capricorn pero yun ay 1 degree. So, this time, it's 29 degrees. Mas malakas ang energy na to. So, if you are living outside of the Philippines, i-check nyo lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. Ayan. So, for you, Taurus, maaring mas makaresonate kayo rito. Kung kayo ay Taurus rising, although pwede rin naman kayo mag-resonate dito if you are a Taurus moon or Taurus sun. So, for you, Taurus, ang full moon in Capricorn is happening in your 9th house, which is foreign land, travel opportunities, learning opportunities. So, yung iba sa inyo, Taurus, you are graduating. Oo, sa mga graduating dyan or graduate na, congratulations. Yan. That is also culmination kasi. So, full moon is about endings, release, culmination. So, some of you are in that process na meron kayong na-accomplish na pag-aaral. Yung iba naman, meron kayong travel opportunities na kung saan malapit nyo nang matapos yung pagta-travel. Yung iba, meron kasi itong moon, meron siyang conjunction sa Pluto, which is a very powerful energy, which is in your 10th house of career. So, maaring merong change sa career ninyo, especially if you are working abroad. Pwedeng may pagtatapos ng kontrata, tapos may bagong kontrata na naman. Pwedeng sa ibang lugar, ibang company. So, pwedeng merong rito, paglipat, no? So, yung iba naman sa inyo, maaring nandun kayo sa point na nire-reassess nyo yung inyong career, yung trabaho ninyo. Kung ipagpapatuloy nyo pa yan, magre-renew ba kayo? Magre-recontract kayo? Or magta-try kayo ng ibang opportunity? Lalo na't kung naging medyo challenging sa inyo yung naging situation nyo abroad or naging situation nyo sa pag-aaral nyo. Yung iba nag-iisip kung ipagpapatuloy nyo ba ang inyong college or doctorate degree, master's degree. Kasi iniisip nyo kung kaya pa ng oras, kaya pa ng panahon. Kasi maaring iba sa inyo, meron kayong demanding na trabaho or iba pang opportunity na gusto nyong subukan. Okay? And then, meron tong positive aspect sa Neptune and Pisces in your 11th house. I think you are becoming more creative in terms of digital work or digital na business or online business. So, pwedeng yun ang isa sa kino-consider nyo ngayon na pag-aralan, pasukin, or pwede ring content creation, becoming part of a community. Maaring, kasi pag may mga content creators, di ba, nakakabuo sila ng community dahil meron silang certain following. May followers, meron silang mga parokyano, no, kumbaga. So, maaring yung iba sa inyo, yun yung gusto nyo i-develop ngayon. Meron kayong pagkakataon na gawin yan. And then, meron din tong positive aspect sa inyong first house, which is merong Uranus dito. So, Uranus is a very, parang siya, kumbaga sa bata, para siyang malikot. Malikot talaga. Yung parang unexpected yung galaw niya. So, for some of you, maaring magkakaroon kayo ng pwedeng pabago-bago ng isip, pabago-bago ng desisyon, pabago-bago ng landas na gusto nyong tahakin. So, I think magiging clear pa rin naman yan sa inyo. Especially that you will seek
Kumbaga maghahanap ka ng sagot diyan sa tanong mo kung hindi ka pa sigurado kung yun na ba yung ipo-pursue mo. But I see you becoming more creative in your career. So, pwedeng yan yung isa sa papasukin nyo. Creative arts, creative work. Okay, let's see what else. The star. See? You are the star. Baka iba sa inyo gusto mag-artista. Gusto niyang maging famous, maging kilala. O yung iba sa inyo, kayo ay kilala na, famous na. So, mas lalo pa kayong makikilala. You have the Ace of Swords. So, you have new ideas, creative new ideas na in alignment sa mga pangarap mo. Oo. Maaring iba sa inyo, meron kayong na-realize na, oops, maganda to ha. Ito ngayon yung susunod kong i-goal. Na para for you to achieve. This is also a communication from someone. Pwedeng merong communication na parating galing sa ibang bansa. Example, ikaw ay, lalo na kung ikaw ay not actually example. Lalo na kung ikaw ay nagbabalak na magtrabaho sa ibang bansa, maaring merong magandang balita for you na parating tungkol sa ina-applyan mo sa ibang bansa. Wow, look at that. 9 of Pentacles. This is abundance. You are overflowing with abundance. This is stability in your finances. Maaring ito talaga yung pagtutuunan nyo rin ng pansin kung paano nyo mas mag-grow pa ang inyong kaperahan. So may conjunction si Moon and sa Pluto. So I think yung magkakaroon ka ng powerful change in terms of your career. So you will make sure na yung career mo ay money making talaga, or something na magbibigay sa'yo ng fulfillment, na ito yung gusto ko, ito yung gusto kong i-pursue, so dun ka magiging successful. You also have, may 3 of Swords. What is this? Page of Pentacles. And then, the King of Pentacles. Alam nyo, Taurus, habang kayo ay nagiging successful, meron at merong mga taong parang magkakaroon kayo ng separation with them. Di ba ganon? The more you become successful, the more na parang kumukonti yung kaibigan mo. Ganon. Kasi nga, yung iba hindi na nakaka-relate sa'yo, or hindi ka na nakaka-relate sa kanya. Or, ganun lang talaga. It is what it is. There are times na you have to let it go, no? You have to let go of a connection that you feel na hindi na in alignment sa mga goals mo. Kasi yung iba sa inyo, Taurus, you're really focused on your career, yung pagkakaroon ng financial stability, kasi pwedeng yung mga dati mong kaibigan or mga taong nakakasalamuha mo, okay na sila, like kontento na sila sa buhay nila, wala silang ibang pangarap na. But for you, you want to explore pa eh. So, part of that exploration, maaring nakaka-apekto rin sa relationship mo sa iba. Let's say, wala ka ng oras sa mga kaibigan mo dahil mas pinupurso mo yung pag-aaral, yung pagre-research, pagpapaunlad ng career mo, ng business mo. And sometimes, nag-grow apart lang talaga na magkakaiba na kayo ng priorities. And that's okay, no? Ibig lang sabihin na it's time to let them go. Emotions are running high, diba? Maaring maging emotional rin kayo ngayong full moon. And you will believe in the impossible. Na kaya mong ma-achieve yung mga goals mo. A win-win outcome is forecast. Kumbaga wala pa ring talo. Ano man ang maging resulta ng mga decision mo, ng mga actions mo, mananalo ka pa rin. It's a win-win outcome for you. So, you don't have to worry about that. Normal lang yan, may mga disappointments, lalo na sa mga kaibigan. Hindi naman kasi lahat ng makikilala natin
makakasama natin hanggang dulo. Dumadaan lang yung iba diyan, 'no, para kumbaga meron lang silang, certain na mission para sa'yo. And then once you finally learned that lesson, no, nag-e-evolve ka na, nag-iiba na yung, situation mo. So, sila nawawala na rin sa eksena. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye.